Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. Merong ditong dinala mga signal box. Ito puro ito mga walang mga power. Issue nito is walang mga power. Yan. So pina-repair sa atin. So mga basic lang naman ito. Basic lang naman to i-repair yung mga ganito. Type, maliit lang naman to. Puro regulator kasi mga dumadala nito. Ayan, puro regulator ang nagdadala ng mga supply nito. Dalawa, puros walang power yan. Puro walang power. Saksak natin ito yung kayang charger. Yan o. Power adapter niya, ito yung charger natin is 12 volts, 1.5 amps. So mababa lang yung amperahe nito. 1.5 amps. So testing muna natin kasi okay naman yung charger. Pero wala siyang power. Tingnan natin kung may supply. Saksak ko muna dito. Yan. Tapos tingnan natin yung supply. Okay, so subukan muna natin. Kailangan meron tayong makuha ditong 12 volts. Dito. Basic lang naman ito. I-repair yung mga ganito. Yan, 12 volts, 12.2 volts. So ibig sabihin meron tayong nakukuha supply dito sa charger. So good yung kanyang charger. Okay to. Okay pa to. So gagawin natin is ito board shot natin. Tuturo natin sa inyo kung paano mag-repair ng mga ganitong klase ng box signal or mga for the box. Parehas lang ang GMA for the box. So pare-parehas lang naman yan. So ito yung circuit sa loob. Tinanggalan ko na ng screw. Yan, ito yung mga nagdumadala sa kanya. Regulator, regulator, regulator. Yan, tatlong regulator na itong dapat i-check. Tapos ito naman yung kanyang memory at ito naman yung pinaka-system niya. So madali lang naman to i-repair. Tara, saksak muna natin yung charger. So nakasaksak na yan kanina. It means may power na yan. Unahin natin ito isa. Yan, walang power yan, oh. Walang power. Tapos itong isa naman, wala namang to power. Saksak natin dito. Ito. Yan, walang power. Parehas walang power. Okay, so dito unahin muna natin yung isa. Ito lang muna. Okay, so saksak natin yan. Check natin yung voltahe nito. Mag voltage checking muna tayo sa mga ganitong klase ng circuit board. So madali lang naman to i-repair. Yan. So set natin sa DC. Yan. Tapos body ground tayo dito. So check natin yung input ng 12 kung meron pumasok. Dito. So wala. Dito. So walang pumasok na 12. Wala. So yung kanina chinek ko yung isa. Ang issue nito is walang power, walang pumasok na mga voltahe. Ito regulator to. Regulator na 3.3 wala at 1.8 ata to. So walang mga voltahe yan, oh. Tapos ito naman yan dito sa coil 1.1 volts, so bagsak ang voltahe. Check natin yung isa. Ito chinek ko na kanina. Ito yung short niya kaya walang pumapasok na 12 volts dito. Ito, buzzer mode tayo. Buzzer mode, tapos select natin. Mag buzzer mode kayo or diode mode, kasi ang diode mode ng ganitong tester is meron siyang short. Ganito. Yan, yung mga kagandaan sa mga multimeter na mga digital, meron siyang diode mode at meron siyang short, ganito. So naka-diode test tayo. Pero kung wala naman kayong short sa sa diode test, so pwede niyo gamitin yung buzzer mode. So, ganito, buzzer mode yan. Pwede niyo gamitin yan. Yan, ito na lang nga gamitin natin para kita nyo. Ito yung short niyan, kaya po walang pumapasok na voltahe. Yan, short. Baliktarin natin, short. At kapag ito naman, ilipat natin sa diode mode yung tester natin. Diode mode na tayo. Dahil meron din yung short. Yan, meron din yung short. Pag tinester natin, short pa rin. So it means sira ang diode nito. Yan, pero hindi pa natin sure na diode talaga kasi meron pa yung tinakbuhan. Baka short yung mga regulator. Titingnan natin mamaya. So ito short, wala itong voltahe sa mga regulator. Ito. Yan, ito yung i-test nyo, ito. At saka to, yung coil.
At yung coil na ito. Yan, 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So yan naman ang voltage checking natin dito. 1.8, 3.3, 1.5 volts, 1 volts. Yung mga ganong voltahe. Ito isa. Bukan natin ito isa. So inject tayo dito sa isa. Tingnan natin kung anong problema. Ito short na yung isa. Short na ito. So palitan natin yung SMD diode nito. Ito naman isa. Titingnan natin kung may pumasok na 12. So confirm na yung isa pero hindi pa talaga sure. Ito naman. So lipat tayo sa DC. Yan. Tapos body ground. Check natin sa input. So meron tayo sa input 12 volts. Tapos it means pumasok. Dito naman sa regulator na to, ito yung dapat i-check nyo, yan 3.3 volts. Ang regulator na ito is 3.3. So pwede nyo kunan ng reference yung voltahe nito para just in case na mag-repair kayo, meron kayong susundan. Ito naman, titingnan natin, is 1.8 volts. Ibig sabihin ito yung 1.8 na regulator. Yan. Tapos dito naman sa coil na to, yan sa coil na yan, ay wala tayong masukat dyan. So it means parang may problema tayo dito sa mga maliit na to regulator pag walang supply itong coil na to. Kasi ang regulator ito yung nagbibigay ng output dito. Tingnan natin kung ano, may pumasok na voltahe. Meron siyang pumasok na 5 volts pero wala siyang output dito sa coil na to. Kasi output yan. Dito naman sa kabilang coil, tingnan natin. Meron tayong nakuhang 12 volts dyan. So, ibig sabihin, present yung ano, tatlo. Tingnan natin kung may pumasok sa memory. Sa memory, meron tayong nakuha dyan na 3.3. So, okay yung ating supply sa memory. Kasi dito yan kumuha ng supply sa 3.3 din. 3.3 magsusupply sa ating memory para sa ating supply ng 3.3 sa memory. So, meron siyang output. Ito pupunta rito. So, ito lang yung wala. Ito lang talaga yung wala, yung isa. Ito siya. Ito yung regulator na yan, 5 volts in yan. Ang output niyan ito, itong linya na to, output yan. Ito yung coil niyan, boost up yan. Pang boost ng current yung coil kasi yan ang mga coil, yan ang takbuhan ng mga supply talaga. Ito ay walang supply, so it means sira ito. Sira yung regulator nito kasi walang supply itong coil na to, maaring sira talaga yung regulator. So ang gagawin natin is injikan natin to. So ngayon hindi natin alam kung ilan ang voltahe talagang pumasok dito. So injikan lang natin ng mababa. Kasi yung input niya is nasa 5 volts. 5 yung nasukat natin kanina. Tingnan natin. Yan, nakita nyo 5 volts yung pamasok na voltahe, ano, 5.1 volts. Tapos sa output niya dito sa coil wala. So it means sira yung regulator na to. So ang gagawin natin is injikan natin ang supply. Titingnan natin kung mabubuhay natin yung display nito. Yun ang walang display, ito walang display. So wala tayong output sa coil na yan, it means sira talaga ang regulator niya. So gagawin natin ngayon is injikan natin ang supply. So meron ako ditong back converter. On natin. Supply na natin kahit nasa 1.5 volts lang. 1.5 volts pang inject. Yan, nasa 1.5 volts ang out nito. Tingnan natin sa tester kung 1.5 kasi 1.5 volts yung out ng ating back converter or pang-inject natin sa mga supply. So yun na 1.5 volts. So tama naman, meron tayong output sa 1.5 volts. Ito may load na ito na 1.5 volts galing dito. Ito yung kanyang test prod. So injectan natin ng 1.5 volts yung coil. Ito, yan, injectan natin ng 1.5 volts ito. Yan. Kasi duda tayong regulator ito is busted to, isira. Kaya walang lumalabas na supply. So dito tayo mag-inject mismo sa tingga niya ito. At yung body ground naman, kukunin naman natin yung ground nito dito. Yan, mga body ground to. Or negative supply natin. So gagawin natin, injectan natin yan. Ito yung negative natin pang inject. At supply natin is 1.5 volts. At injectan natin ng supply. Yan. Kung iso-short natin to, meron tong amperahe kasi nga
may supply itong karga. Yan. Okay, so may supply yan. Injikan muna natin dito. Yon, kung napapansin nyo, nagkaroon siya ng power. So tama-tama lang yung tinimpla natin na 1.5 volts. So it means 1.5 volts ang output ng regulator na to na maliit. Nanggaling sa 5 na in ang regulator, tapos mag-out siya ng 1.5 kasi gumana siya sa 1.5. So it means 1.5 volts ang kinakailangan voltaheng itatanim dito. Kasi nga wala tayong makuha na regulator na ganito. So magawin natin is injikan na lang natin ng voltahe, no? May power na. Pang-on yan sa system natin papunta sa ating display kasi kapag binunot natin yan, tanggalin natin to, may power pa rin yan. Yan. Nagkaroon na yan ng power. Pang-on lang naman yan, pero kapag pinatay natin yan, hindi na yan mabubuhay. Bawang bubunutin natin yan, no? May display, no? Power na siya. Pag binunot natin yan at isaksak uli, wala na yung power. So tataniman ulit natin yan para magkaroon ng power. Kasi nga sira yung regulator. Yan, so tanggalin na lang natin to. Tanggalin na lang natin yung ano, yung regulator na yan. Pwedeng tanggalin yan, pwedeng hindi. Yan, bali nag-contact na uli, meron naman siyang power. So, totally sira itong regulator na yan na maliit. Yan, subunutin muna natin. Yan, ito yung input ng supply, oh. Ito yung input ng supply. Ito naman yung ground, natato sa ground. Ito naman yung output niyan. Maglalabas siya dito ng 1.5 volts or 1 volts. 1.5 kasi gumana sa 1.5, so it means itatanim natin yung 1.5 volts dito. Gagamit lang tayo ng buck converter, ganito. Yan, buck converter, step down. So from input natin na 12, so step down natin dito ng 1.5 volts kasi nag-on siya sa 1.5 volts, it means ang kakailangan ng voltahe dito is 1.5. So buck converter ito, so ibig sabihin ng buck converter, from mataas, from higher voltage to lower voltage. Pagka boost converter naman, from lower to high. So kailangan natin ng input na 12 at mag-step down tayo ng 1.5 volts para ma-input natin dito. Tuluyang mabuhay yung ating box. So kasi wala tayong makuhang maliit na pesang yan na regulator. Okay, so set up ko lang muna ito. Yan, so wiring nga natin dito. Ito yung in niya sa ilalim. Ito yung model nito, LM2596 DC-DC. DC-DC or buck converter. DC in, DC out din siya. So ito yung input yan. Input yan is 12 or kahit 5 volts pwede. Input natin 12 dito at i-out natin dito is 1.5 volts. So kailangan natin mag-trimmer dito, gamitin natin yung trimmer, ikutin natin to para makuha natin yung eksaktong voltahe, saka natin itanim. Saka tayo mag-inject, kunin muna natin yung output bago natin i-inject yung output na 1.5 volts dito. So huwag nyo munang i-inject ito, yung supply ng out papunta rito kasi nga pag in-inject nyo yan at hindi nyo na itimpla ito, masisira yung box, tuluyang masira yan. So kailangan mo lang kunin yung eksaktong value ng voltahe tapos itatanim natin dito sa coil. Okay? So ganun lang. Set up ko lang muna. So yan, bali sinet up ko na dito yung buck converter. Ito, may ilaw na yan. Yung positive nilagay natin dito sa input ng, dito sa may diode. Ito, yung input na positive at saka yung negative natin kinuha natin dito sa ground. Dito na tayo nagdikit, oh. Yan, tapos sukatan natin ang voltahe at i-calibrate muna natin yung output nya. So ito yung output na i-input natin doon. So nasa 9 volts na. Babaan pa natin kasi nag-on siya kanina sa 1.5. So ito yung kukunin natin voltahe, 1.5 volts din. Kutin na natin dahan-dahan hanggang makuha natin yung tamang voltahe. So counterclockwise ang pag-ikot. Ang pag-ikot ito is counter. So 7 volts, babaan pa natin hanggang makuha natin yung 1.5 para maitanim natin doon.
5.5, 3.2, 4.5. So yan, nag-step down na. 3.3. Pag masira yung mga regulator, pwedeng ipalit ito o inject ito. Basta sa output lang yung mga inject. Kapag gusto nyo magtanim ng supply, output ang kailangan. Ang input ay pwede na given na yun ang input, yung output na lang ang kailangan nating supplyan. So yan, 1.5, 1.6. Bahan pa natin. Taas-taas natin konti. So yun, sakto 1.5 volts, yan o. Isang wire lang kailangan natin dito. Yung input kailangan dalawang wire. Yung output, yung positive lang, i-inject natin doon. So hanapin natin yung positive. Ito yon, positive out ng ating buck converter. Ito. So ito yung lagyan natin ng hinang para inject doon. Nakita nyo naman, ito yung out ng positive. Isang wire lang ilalagay natin kasi yung negative nito ng out at negative nun, parehas lang naman yan. Nagdugtong din naman yan. So yung out lang positive ang inject natin. So ito yung positive, nakuha na natin yung 1.5, inject na natin dito sa coil para mabuhay siya. So lagyan ko lang ng wiring yan, ito. So set up ko lang muna, makikita nyo rin yan mamaya. Yan. So ganun lang. Positive dito. Tapos positive naman to. Yun. Tapos yung wire tamang-tama lang ng haba. Dito natin ipipesto mamaya yan. So malapit lang. Yung ilalagay natin. Yan o. So dapat naka-off muna yung inyong mga unit. Yung nire-repair nyo, naka-off muna bago nyo ilagay ito. Pwedeng tanggalin yung regulator, pwedeng nandyan lang. Pero mas mainam naman yan, tanggalin talaga yung regulator kasi kapag may shortage yan, mag-inject kayo ng supply. So baka masira. So mas mainam na may pang-inject kayo sa mga supply. Yan. Tataniman na natin dito. Yan. Masyadong malayo yung video natin, ano? So okay lang yan, at least. Yan. Naka times 10 zoom na yan yung ating video. Yan, okay. So check natin. Saksak natin yung ating supply. Tinanggal ko kasi. Yan na. Yan. So dito na natin ilagay. Saksak natin yung supply natin dito. Okay. So tingnan natin yung output. Tingnan natin yung output. So ayan mga ka-DIY, bali tapos natin i-set up, no. Baliktad pala yung positive ko. So ito pala yung positive kanina na nilagyan ko dito sa kabila. So dito pala yung positive dito. Ito pala yung positive. So nakalimutan ko, dito ko nilagay sa negative kaya ayaw mag power on. Baliktad lang pala yung wire. So nagtataka ako kanina, hindi ayaw mag on. So yun lang, nag on na siya, oh. Yan. So nag on na siya. Okay, so bunutin ulit natin. Yan, tingnan natin, saksak ulit natin dito. So yun, nag-boot na. So 1.5 lang talaga yung supply nito. So at least mayroon na tayong reference. Tapos yung isa, repair na lang natin. Yan o, 1.4 or 1.5 volts yung in-inject natin. So yan, okay na. Lagyan na lang natin to ng ng double adhesive dito. Didikit natin yan dito.
Lagyan natin ng double adhesive. Dito na lang natin ididikit. Yan. Tapos yung isa, i-check na lang natin to. Palagay ko diode ang short nito ito sa input. Palitan ko na lang to. Yan. So yung isa ito kanina buhay na. Tapos itong isa naman ang issue nito is diode. Ito shorted yung diode to no? Sa input. Yan, shorted yung diode na SMD type. So naka-diode mode tayo, short yan ito. Yan, so ngayon buhay na siya. Ito na siya oh. So removing diode lang tayo dito, remove. Yan, remove lang natin tong diode. Maging okay na yan, pwede naman yan. Pwedeng lagyan ng diode, pwedeng hindi. Ito is ano naman, parang depensa lang naman to. Sa DC, pag masira yung charger, meron siyang isang depensang diode. So yun lang, okay na yan. So hanggang dito lang ating video mga ka-DIY at maraming salamat sa inyong panonood. This is GM. Bye bye.